Magandang araw mga kaibigan. I-shout out ko muna ang aking mga kaibigang researchers, si Eudora at Chris Torres. Palaging nagpapadala sa akin ng mga post, videos, articles. Kaya nakakagawa ko ng maraming reaction vlog. Okay, ito. Pinadala nila sa akin. Bombo Radio Philippines nga post. Sabi dito, inihain na ng Makabayan Black kasama ang grupong Bayan ang pangalawang impeachment complaint laban kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa House of Representatives ngayong araw. So, pakinggan natin ang balance managed with the environmental department. Balance managed with the environmental department. yan. Kanina, may nabasa kong unang post. Sinasabi ni Congressman Tinio ng ACT Party List, ang pinakamalaking isda ay ang nakaupo sa Malacanang. Meaning, Pangulong Marcos Jr., siya daw ang utak ng sistematikong corruption sa bansa, specifically dito sa flood control projects. Kaya yun, nagsampa sila ng impeachment case laban sa kanya. So, dalawa na. Magbasa lang ako sa mga comments, ha. Ray Noble Acosta. Sabi ni Manang Aimee, senaryo lang daw yan. Lakas, tama talaga. John Ray Kalipay, dahil busog na at nagutom naman ulit, hindi na pinakain ulit, kaya nagkaganyan. Andy Paul Gituya, dahil dyan, sure ball na ang 1-year ban, sulit na ang bayad. Yun, script pa more. Ayan, lumalabas, yung naunang complaint, o kasong impeachment complaint labang kay Pangulong Marcos. Ang duda ng nakakarami is depensa kay Pangulong Marcos Jr. yun kasi mahina ang kaso. Ang nagsampa ng kaso ay ang abogado na pinapaniwalaan, abogado ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Although dininay ng abogado, kailang posibleng yung Attorney Arnel de Mesa o de Vera. Yan ang nagsampa ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong noong 2024. Kasi si Attorney Glenn Chong nagsalita ng masama laban kay First Lady Lisa Araneta Marcos. So, sabi nga ni Congressman Erese, from defender ng palasyo, naging accuser ngayon. Parang mahirap paniwalaan. May nabasa akong post kanina ng isang batikang abogado, si Attorney Wilfredo Garrido. Sabi niya, ang inattach lang daw ng mga ebidensya nitong unang impeachment complaint newspaper clippings. So, wala na. Newspaper clippings, mababasura. Walang form and substance. So, I don't know how true itong Makabayan Black na ito. Kasi, di ba dati, noong 19 Congress, sina Franz Castro, sina Raul Manuel and Brosas, sumusuporta sila sa administrasyon ng Pangulong Marcos dahil nandyan si Martin Romualdez. So ngayon, biglang nagsampa. So ano sa tingin nyo? Totohanan na ba ito? Na reklamo? O pangdepensa pa rin sa Pangulo? Kasi hindi pa ito yung sinasabi ni
Congressman Edgar Erese na magsasampa ang mga pro-Duterte ng impeachment complaint laban sa Pangulo. So, hindi pa ito. So, paunahan na lang ng sampa. Well, basta ko, yung unang impeachment complaint, wala yun, basura yun. So, baka doon pa lang, mag-workout na yung 1-year bar rule pag na-initiate yun. So, itong pangalawa, I have yet to decide yung titignan natin yung articles of impeachment. Ano yung grounds? Sinasabi lang sa nauna na utak ang Pangulo sa sistematikong corruption sa gobyerno. Ganun lang. Ganon din yung unang impeachment complaint. Yung grounds, kita mo, swak na swak. Yung number 1, yung sinasabi na yung pagkidnap, pagpakulong ng Marcos Jr. administration kay Pangulong Duterte sa ICC. Yun ang number 1 ground, di ba? Swak na swak yun. Number 2, di umano, addictus benedictus daw ang Pangulong Marcos Jr. Kaya yung decision making niya apektado. Number 3, kickbacks. Dami daw, number 3, yung hindi niya bineto ang mga unprogrammed appropriations 4 na taon. And then, pang-4, yung kickbacks, natatanggap niya sa flood control anomaly. Pang-5, yung ginawa daw ng Pangulo ang ICI para protektahan ng kanyang mga alyado. O, di ba, swak na swak? Kaya lang, depende ngayon sa naka-attach na mga ebidensya. Newspaper clippings lang daw. Di wala, di basura. So, hintayin muna natin ano ba ang substance nitong isinampa ng Makabayan Black. May mga ebidensya ba sila? O katulad lang sa nauna na newspaper clippings. So, baka mauwi lang ito nga ibabasura. Ibig sabihin, ligtas na ang Pangulo ng 1 taon na hindi siya masasampahan ng So, ganyan lang. Okay, so, kailan magsasampa yung pro-Duterte group? So, hintayin din natin anong mangyayari. And I believe mayroon pang pangatlong isasampa laban sa Pangulo. Baka ito na yung tunay na reklamo talaga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan na mo gero, so mag-atop na ni siya. Patuyo ko na. Karon naman nagkit sa pag-atop, so may nagit siya nga atop kay kuha man naman. Salamat sa Ginoo og sa nagtabang nga sen dagan jud kayo salamat. Dili na ko maulanan kay nakahuman ako og atop. So pila da imong anak? 2 ka buok. Tanan na naga-eskwela. Tanan naga-eskwela. Oo, so pila na da imong edad? 30. 30 na ka. So kuan gyud. Unsa day inyong panginabuhian, inyong trabaho sa imong bana? Ang trabaho sa akong bana magtanom og mais o mag-garden sa carrots. Ora. Lagi ba? Kay ang pag-garden kuan magyapon usahay bagsak ang presyo. Sa jud. Hinaut unta nga magpadayon ni nga tabang para daghan ang matabangan. So salamat kaayo. Salamat kaayo. So,